Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 4, Milk Base. Ang ating paksa ngayon na pag-aaralan ay pagpapakita ng paggalang sa dayuhan at katutubo. By the way, ako po si Teacher Sol, ang inyong guro sa asignaturang ito. Welcome back mga bata. Sa araw na ito, pag-aaralan natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang pagpapakita ng paggalang sa dayuhan at mga katutubo. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magpapakita ng paggalang sa mga dayuhan at katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap at pagtrato sa mga katutubo at dayuhan at paggalang sa kanilang kinaugalian, paniniwala ng mga katutubo at dayuhan na iba ang kinagisnan. Pagmasdan ng mga larawan. Kakabit ng pagiging Pilipino ay ang pagiging magalang at magiliw sa pagtanggap o hospitable sa mga dayuhan o katutubo na may iba't ibang kultura. Katulad sa mga larawan sa itaas, tayong mga Pilipino ay sadyang mataas ang pagmamalasakit at ito ang kinaugalian nating mga Pilipino na dapat nating pagyamanin. Iginagalang mo ba ang mga taong maibang paniniwala o kultura? Natanggap ba ng iyong pamilya ang iyong bisita o dayuhan ng magiliw? At kailan naman kayo may huling bisita? Ngayon naman, upang lalo nating mapalawak ang pag-araling ito, tayo naman ay dadako sa pagsasanaywan. Pagsasanaywan. Sa inyong sagutang papel, iguhit ang smiling face kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa katutubo at dayuhan, at isulat naman ng X kung hindi. Number 1. Ipagwalang bahala ang mga katutubo o dayuhan na dumadalaw sa inyong tahanan. Number 2. Pakitunguhan ng maayos ang mga katutubong panauhin sa inyong tahanan. Number 3. Pagtawanan ang mga katutubong nakikita sa lansangan. And number 4. Huwag pansinin ang mga kaibigan ng inyong anak na iba ang kultura o ang pagkatao. And number 5. Igalang ang karapatan ng bawat tao. Ngayon, atin naman itong sagutan. Number 1. X. Maling ipagwalang bahala ang mga dayuhan at katutubong dumadalaw sa ating tahanan. Number 2. Smiling face. Kailangan pakitunguhan ng maayos ang ating mga dayuhan or katutubo na dumadalaw sa ating tahanan. And number 3. X. Maling pagtawanan ang mga nakikitang katutubo sa lansangan. And number 4. X. Maling huwag pansinin ang mga kaibigan ng inyong anak na iba ang pagkauri o ang uri ng pagkatao. And number 5. Smiling face. Dapat igalang natin ang karapatan ng bawat tao. Alam mo bang may iba't ibang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang sa dayuhan at katutubo? Kabilang narito ang taus-pusong pakikinig sa kanilang mga sinasabi, paggalang sa kanilang opinyon, at hindi paglilibak o pang-iinsulto sa kanila at sa kanilang paniniwala. Natayang 7.1 million naman ang naitalang bumisita na dayuhan sa ating bansa noong 2018. Ayon ito sa DTI. Isang patunay na bukod sa magagandang pasyalan, dinadayo tayo dahil sa mainit na pagtanggap sa mga bisita at mabuting pagtrato sa kanila o hospitality. Nakasaad sa saligang batas ng ating bansa na ang mga katutubo ay protektado sa anumang uri ng diskriminasyon, at ito ay nakasulat sa Article 12, Section 5, at dapat irespeto natin ang kanilang mga kultura at paniniwala. Ayon naman ito sa Article 14, Section 10, ayon sa saligang batas. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasanay 2. Isang umaga, habang sabay-sabay na kumakain ang pamilya Santos, binalita ni Mang Ador na magkakaroon sila ng pagtitipon ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ang ilan sa mga ito ay dayuhan. Kaya,
Binilinan niya si Aling Maria na maghanda para sa mga ito. Tuwang-tuwa ang kanyang mga anak na si Natalia. Nag-isip si Aling Maria ng mga ihahandang pagkain para sa kanilang mga bisita. Nay, sasama po ako bukas sa palengke, wika ni Natalia. Hay nako, huwag na anak, alam mo namang napakasikip sa palengke ng Kabanatuan dahil sa maraming tao, sagot ni Aling Maria. Kinabukasan, maagang naganda si Aling Maria para mamalengke. Hindi rin napigil ni Aling Maria si Natalia sa pagsama. Habang sila ay papasakay sa jeep, nagulat si Natalia sa kanyang mga nakita sa pagsampa sa jeep. Inay, bakit ganun po ang kanilang mga kasuotan? Bakit ganun po ang kulay ng kanilang mga balat at ngipin? Pinagtatawanan po sila, inay, wika ni Natalia. Anak, ang tawag sa kanila ay mga katutubo. Iba talaga silang manamit kumpara sa atin. Sila ay nagmula sa kung saang-saang lugar. Ang iba ay nanggagaling sa Zambales nang pumutok ang bulkang Pinatubo. Ang iba naman ay nanirahan sa Sitio Bacau, Palayan City. Ang iba naman ay namamalagi sa terminal ng lungsod ng Cabanatuan. Di ba ayan ay tinuturo sa inyong paaralan? Saka anak, hindi sila dapat pinagtatawanan dahil ang paggalang sa kapwa ay mahalaga. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang igalang at gumalang. Nakaugalian nila ano silang manamit at kumilos dahil sa kanilang mga tradisyon at nakagisnan na nila. Kaya huwag mong tularan ng mga tumataw sa kanila ha, paliwanag ni Aling Maria. Opo inay, pasensya na po kayo, sagot ni Natalia. Nakarating na sila sa palengke. Doon din bumaba ang mga katutubong kanilang nakasakay. Pagkatapos mamali ni Aling Maria at Natalia, habang papawi na sila, nakita nilang muli ang katutubo na sumasayaw sa Freedom Park. Inay, ayun po sila, sumasayaw po. Sabi ko na nga sa iyo isa sa mga tradisyon na kaugalian nila, kaya marapat lamang na igalang natin ito, wika ni Aling Maria. Salamat po inay, ngayon ay naiintindihan ko na po na dapat igalang ang kaugalian ng mga katutubo o dayuhan saan mang lugar dahil ito po ay isa sa kanilang kaugalian na hindi natin maaring pakialaman. Sasabihin ko din po ito sa aking mga kamag-aral, wika ni Natalia. Dumating ang araw ng pagtitipo ng kanyang tatay Ador. Napakaraming bisita at ilan sa mga ito ay dayuhan. Napakaraming inihanda ng kanilang pamilya. Gusto nilang ipatikim ang pagkain ng mga Pilipino sa mga dayuhan. At sobra silang natuwa sa Pamilya Santos sa magandang pagtanggap sa kanila. Si Natalia, kahit nahihirapan sa pag-unawa sa salita ng ilang bisita ng kanyang tatay, nagawa pa rin itong makipaglaro sa mga anak nito. Pinakitunguhan niya ng maayos ang mga kalaro at pinahiram ng kanyang damit. Masayang mayasaya si Natalia dahil nalaman pa niya na ang ilan sa kanyang mga kalaro ay dayuhan ay sa kanilang magpapalipas ng gabi. Nagulat si Aling Maria at Natalia sa anunsyo ng isang lalaking bisita dahil ang kanila palang pinagdiriwang ay ang promosyon sa kumpanya ng pinagtatrabuhan ng kanyang tatay. Masayang masaya sila. Kinabukasan, paalis na ang mga bisitang nagpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Nagpasalamat ang mga ito sa maayos na pagtanggap at pag-asikaso sa kanila. Sinabi ng mga ito na hindi nila makakalimutan ang mainit na pagtanggap sa kanila. Tuwang-tuwa ang Pamilya Santos. Ngayon, sagutan naman natin ang mga katanungan. Ngayon, alamin naman natin ang mga kasagutan. Number 1. D. Mang Ador, Aling Maria, at Natalia. Number 2. C. Sa palengke. Number 3. A. Mga katutubo. And number 4. B. Hindi. Dahil may iba't iba tayong kultura at paniniwala. Number 5. B. Kakaibiganin upang maunawaan ang kanilang mga kultura. Magagaling grade 5. Bukod sa nabasa nating kwento na kung saan ipinakita ang iba't ibang paraan ng paggalang sa mga dayuhan at katutubo. Ngayon naman,
Maari naman natin itong maipapakita sa pamamagitan ng kaugaliang Pilipino, ang paggamit ng po at opo at pagmanong sa mga nakakatandang katutubo o dayuhan ang kausap. Ito ay nagpapakita ng mabuting pagtrato sa kanila. Tandaan mga bata, ang kultura ng iba't ibang bansa ay nakakatulong sa pagpapayaman at paglingnan ng ating buhay na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang iba't ibang tao, ang kanilang paniniwala, kakayahan, damdamin, at pamumuhay. Ang paggalang sa kapwa at pakikitungo ay napakahalaga. Sabi nga, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring gagawin sa iyo, ito man ay sa gawa o sa salita. Kaya naman dapat natin itong tanggapin, tratuhin na may paggalang ang sinumang katutubo o dayuhan na nakakasalamuha natin. Ano man ang kanilang kulay, kultura, kinaugalian ay dapat nating respetuhin at isaalang-alang. Wala tayong karapatan na sila ay libakin at pagtawanan. Matuto tayong magbigay halaga sa mga dayuhan at mga katutubo dahil kahit sino pa man sila, kaisa natin sila. Nararapat lamang na tayo ay matutong gumalang sa bawat isa. Maraming salamat grade 5 sa inyong pakikiisa at pagbibigay halaga sa araling ito. Kasihan nawa kayo ng Diyos. Paalam!